Nakakapangilabot na insidente na ganap sa Davao City. Nagpadala ng mga bayarang SWAT team sa lungsod matapos mabalita ang nakakanib ang buhay ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang mga nasabing SWAT team ay dumating na nakasuot ng full armor, tila ba naghahanda sa isang sitwasyon na kahalimpulad ng martial law. Ayon sa mga ulat, ang hakbang na ito ay bahagi ng mahigpit na seguridad na ipinapatupad upang masiguro ang kaligtasan ng Vice Presidente. Iba't ibang checkpoints at matinding pagbabantay ang makikita sa buong lungsod na ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan. Ang mga espekulasyon na nagkakaroon ng seryosong bansa sa kaniyang buhay dahil upang mahigpit ng seguridad ang mga otoridad. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis upang alamin ang punot dulo ng bantang ito. Ayon sa ilang opisyal, wala pa silang tiyak na impormasyon kung saan nagmula ang banta, ngunit kanilang tinitiyak na gagawin ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, lalong-lalo na ng Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Ang mga mamamayan naman ay pinapayuhang manatiling kalmado at maging mapagmatsyag sa kanilang paligid. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para patuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita sa tunay na boses ng masa. Dahil iba't ibang unit ng Philippine National Police ang nandito. Kung sa harap Franco ng KOJC Central Headquarters ay mga SWAT. Dito naman, nandito yung unit ng Regional Force Battalion ng Region 11. Pero maliban dyan Franco, nandyan rin yung mga taga-HPG, mga Davao City Police Office na nakapwesto, nakaposisyon sa labas at sa malapit sa Central Headquarters ng the Kingdom of Jesus Christ. At ang ipinagtataka natin Franco, dahil yung layo ng kanang checkpoint na tabo dito ang kanilang plate number, if this is a legal operation, bakit kailangan gawin ito, Franco? At higit sa lahat, ito ay nakatapat sa isang mining company. Ang company na ito ay makailang beses na kinausap ng Kingdom of Jesus Christ ng mga representatives kung bakit hinahayaan nila itong Philsaga Mining Corporation, bakit hinahayaan nila ang PNP na magsagawa ng checkpoint dito sa kanilang private property. Is there a connivance sa kumpanyang ito at sa Philippine National Police? That is the question ng marami sa ating mga missionary workers. 24/7 po nakabantay. Peaceful po ang ginagawang rally po. Prayer rally, gabi-gabi yan. Umaga, hapon, gabi, umulan man at umaraw, makikita po dyan ang ating mga missionary workers na katapat po sa Kingdom of Jesus Christ. At ang ginagawa nila ngayon sa kanilang pwesto ay tiyakin na hindi sila magsasagawa ng masamang plano. Ang iniisip kasi ng mga missionary workers ngayon, Franco, anong ibig sabihin ng pagpupwesto ng SWAT? Ito ba ay isang hudyat na magsasagawa muli sila ng another round of raids dito sa ating mga compounds? Kinausap natin ang ilan sa mga kasamahan dito, ayaw nilang sumagot. Maayos na kinausap ng legal department ng Kingdom of Jesus Christ, kinausap sila ng ating abogado, kahit ako kinausap ko rin sila, ayaw nilang sumagot. Ayaw nila ipaliwanag bakit SWAT ang ipinadala dito. Ang sabi lang nila, kausapin ang kanilang mga superior sa Region 11. At Franco, tinatanong ang Region 11, bakit sila nagpapadala ng mga kasamahan nila na mula sa SWAT. At sabi nila, kaya daw pinapadala dito ang mga polis, ang kanilang presensya dito ay dahil number 1 for police visibility, pangalawa para mag-conduct ng checkpoint. Pero ang tanong, bakit ngayon nila ginagawa ito sa oras kung saan matraffic dito sa kahabaan ng Phil-Japan Friendship Highway? Sila po ay nagpupos ng traffic sa isa-isa sa mga sasakyan dito. At hindi lang yan, alam natin na hindi makakalimutan ng mga Kingdom citizen noong June 10, 2024 ang tinaguriang nating Day of Infamy. Maraming mga kababaihan, maraming mga senior citizen, matatanda, mga bata, nasaktan, na-traumatize sa ginawang pagsulong, illegal na pagsulong
ng mga miyembro ng Philippine National Police Special Action Force at ng CIDG sa mga kingdom compounds o yung mga religious compounds sa Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang dito sa Davao City, kundi pati na rin sa Sarangani. Kumbaga, actually, Franco, may namatay pa nga dyan ng mga indigenous people because of that raid. Pero Franco, at sa mga kababayan na nakikinig, no, ipinapaabot natin kay PNP Chief Marbil, sa Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantay, at sa Regional 11 Chief na si Brigadier General, Police Brigadier General Nick Torre. Legal pa ba ang ginagawa ninyo sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Legal pa ba ang ginagawa ninyo na pagpupwesto, pag-heightened police presence dito? Meron pa bang batas na nangyayari dito? At ito yung mga katanungan, hindi lamang Kingdom citizen na nanonood sa atin all over the Philippines and all over the world. Bilang lahat ng mga Davaoeno, mga taga-Davao, lahat ng Pilipino na nagsasawa na sa pang-aabuso na ginagawa ng Marcos administration. Franco, may tanong ka ba, Franco? Yes, actually, Hana, kapansin-pansin, very unusual yung senaryo ngayon nangyayari ngayon sa harapan mismo dyan, malapit sa airport sa Davao City. Isa sa mga bagay na dapat nating tignan din dahil hindi lang Kingdom of Jesus Christ members, workers ang nariyan. Isipin natin meron ding paaralan kung saan maraming iba't ibang sect ang nariyan at especially yung mga sibilyan. Ano ba ang kanilang kalagayan o yung kanilang reaksyon sa ginagawa ngayon na especially the fact ang nagsasagawa ng operation is SWAT at iba't ibang unit ng Philippine National Police? Yes, nagpapatuloy yung Franco, nagpapatuloy yung pag-express ng mga estudyante ng Jose Maria College Foundation na concern sa ginagawa ng Philippine National Police, especially now na SWAT na yung pinapadala nila. Gaya na sinabi ko nga sa iyo, no, yung trabaho nga ng SWAT, pinapadala sila kapag may terroristic activities or events, kapag may raid, kapag may shootout, kidnapping. Yun ang trabaho nila. Doon sila trained, doon sila equipped. Hindi yung maghaharap dito sa traffic at sinasabihan yung motor na dumaan dito at i-check isa-isa yung mga sasakyan. Ang tanong dyan, Franco, bakit kailangan gawin ito ng Philippine National Police? Are they degrading the SWAT? Ito na ba yung pinapatrabaho natin sa SWAT ngayon? Another question, gaya na sinabi ko kanina, is this another warning? Is this another signal that there will be another series or another round of raid na gagawin dito sa ating central compound? Nakailang beses na po pumunta ang Philippine National Police, mga kababayan. Hindi po nila nakita si Pastor Apollo Sikibuloy at mga co-accused nila dito sa loob ng compound. Bakit po paulit-ulit po nila ginagawa ito sa harap ng mga kingdom missionaries, araw-gabi, 24/7 po na nagbabantay? Sila po ay takot na, sila po ay pagod na sa paulit-ulit na ginagawa ito ng Philippine National Police. Ulitin ko lang, Franco, the mere presence of these people wearing in full battle gear, nakatabo ng muka, naka-shades, is a threat. Inatakot nila ang ating mga missionaries. Yes, Franco? Yes, Hana, i-clarify natin it's been almost like 2 months already from June 10. Nakita natin the situation here or there. Is it getting worse from before? Kasi before, the usual security na de-deploy dyan is just the usual, the regular Philippine National Police. But now, nakita na natin ang SWAT ay nariyan na rin. SWAT na. Actually, exactly, Franco, no? It is getting worse. Kasi kung hindi ito worse, ano pa yung ibig sabihin nito? Diba? Kasi kung if this is a legal operation, pwede ka magpakita ng papel mo. Hindi sila maipakita na papel. Hindi sila makapagpaliwanag. Tinatabunan nila ang kanilang mga nameplates, even their uniforms, para hindi natin makilala. Pero makikita talaga sa likod na nakalagay. SWAT sila, yung 6 na nakapwesto dito sa kalsada natin. At yung mga naka-combat uniform na pulis, hindi nila kasama ito. Ibang unit daw sila. Pero yun nga bakit kailangan? Yan ang tanong sa mo. Bakit kailangan umabot sa ganito? Hana? At Franco, yun nga, nagpo-cause ng traffic yung ginagawa nila. Di pa sa kahabaan ng field,
Phil-Japan Friendship Highway. Yes, Franco? Hannah, that's a national concern. Yes, Franco? Isang katanungan ko lang, since it is really national issue, meron din bang ibang media na nagsasagawa dyan ng interview or report dahil malaking issue yan ngayon na kinakaharap ng ating bansa? Yes, Franco. May mga iba naman na mga media outfit ang nakakabisita dito. At actually nag-share din sila yung ibang media outfit ito. Yung sagot ng Philippine National Police dito sa Region 11, their spokesperson. At yun nga yung sagot nga nila, sinabi nila na yung strategic location na yung pagpupwesto daw dito ng mga police. But what we are asking, if this is a strategic location, bakit kailangan tapatan yung mga missionary workers natin? Diba sinabi na natin paulit-ulit sa mga news report natin, no? The mere presence of men in uniform nagbibigay ng anxiety, trauma. Inuulit-ulit yung nangyari, yung pangyayari noong June 10, 2024. Yes, Hannah. For my last question, sana, ano ngayon ang mensahe na gustong iparating ng PNP sa pagde-deploy ng SWAT sa harap ng KOJC? That is the question na tinatanong mo at ng lahat ng Kingdom citizen. Why is there a need, not just the SWAT, Sir, bakit po tayo nagpupwesto dito na hindi po nila masagot? Bakit kailangan ang SWAT or any unit ng Philippine National Police, from the HPG, from their ordinary na mga police officers dito sa Davao City, yan po ang ginagawa nila, nakapwesto dito. Tinatakot ba nila ang mga full-time miracle workers, ang mga missionary workers natin? Are they giving a signal that there will be another round or another raid na gagawin? That's a question na hindi natin masagot at hindi na naglalaro sa mga isipan natin. And even our legal department, ayan din ang tinatanong kung hanggang kailan ba nila to gagawin ito, Franco? Yes. Hindi na ba sila nakukonsensya? Hindi na ba sila nakukonsensya na nagpo-cause sila ng trauma, anxiety sa mga kababayan natin? Yes, Hannah, bumaba nga ng komento dito na ito po ba'y malinaw na patunay na martial law na ang nangyayari sa Davao City? Ako, martial law na. I don't know if this is what you call martial law, But yun yung sinasabi ng mga abogado natin na parang silent martial law. But the problem is, hindi natin matatawag na martial law kasi hindi naman tayo gumagawa ng gulo. Ito yung kakaiba. Asa na ang to serve and to protect na mandate ng Philippine National Police na tayong mga taga-Davao, mga Yes, Hannah. Filipino citizen and protect Philippine National Police. Yes. Franco? Hannah, ito nga yung isa rin sa nagpapatunay na minsan na rin nabanggit ni former Youth Undersecretary Ben Ranque na ang Davao City ngayon ay maituturing natin na police state na, kung saan very clear na dati ay haka-haka lang pero ngayon ay malinay na patunay na talagang tinitake over ng ating kapulisan, especially sa ating compound, ng ginagawa nilang karahasan. Franco, yan ang hindi natin, yung ating mga pulis na nakapwesto dito, kanina pa sila dyan. Nasa tapat ng ating mga missionary workers, bakit kailangan nilang gawin ito, Franco? Gusto ba nilang takutin tayo? Gusto ba na tayo? Or, there is also another angle na tinitingnan ni Franco. Baka ginagawa nila ito para magalit ang mga missionary workers at tayo mismo ang gumawa ng gulo para ang Philippine National Police can recommend sa administrasyon ni Marcos Jr. to declare martial law dito sa Davao City. That is another angle na hindi natin isinasangkabi. They might be using this. Yeah. They might weaponize this, Franco, para i-agitate tayo. But ulitin ko lang, Franco, Kingdom citizens are peace-loving. Mahal natin ang kapayapaan at gagawin natin lahat sa kaayusan. Kaya nakikipag-usap tayo sa kanila ng maayos, kinakausap sila ng maayos sa ating mga abogado, pero ang kapalit yan, Franco, hindi tayo kinakausap ng mabuti ng Philippine National Police. Kaya nagko-question tayo, Franco,
Yes, Franco. May tanong ko lang, kasi yung mga nakaraan nagsagawa ng operasyon sa KOJC noong Hunyo Adjes, hindi mga Bisaya mga Tagalog sila. Ngayon tatanungin natin, itong mga bagong ipinadala ba, natry mo bang kausapin, Bisaya ba sila magsalita, Tagalog ba sila magsalita, para malaman natin kung taga Davao ba ang mga ito o hindi? Hana? Hindi sila sumasagot pag binisaya yung mga taga-SWAT na to. Ako, Franco, Bisaya ako. Kinausap ko sila ng Bisaya, hindi sila sumasagot. Pag kinausap ko naman sila, nung sumagot, mas fluent sila mag-Tagalog kaysa sa Bisaya Ito mga SWAT ito, talagang mga Tagalog ito, Franco. Kaya nga, isa sa mga bagay na kapansin-pansin kung bakit kung ating babalikan ang pinatanggal ng ilang commanders ng police dyan sa Davao City is, yan na nga, nakikita natin, hindi sila Bisaya. For them to literally take over the whole system of the Philippine National Police dyan lang sa Davao City. Bagay na nagpapakita ng pambabastos din, respectively, sa ating Mayor Sebastian Duterte, dahil siyang may karapatan at siya ang binoto ng taong bayan at siya ang may kakayahan para maglagay o sinong ilalagay ng mga pulis, bagay na unconstitutional kung ating titignan sa ginawa ng administrasyon. Kung di ako nagkakamali, tama ba, Hana? Franco, wala na tayong masasabing constitutional na nangyayari under this administration, Franco. Kung si Attorney Torion pa yung kakausapin mo, lumilipad ang batas. So, ang tanong na lang natin, Franco, sa taga-Philippine National Police, alam ko marami pang matikino sa PNP, maging sa Armed Forces of the Philippines. Hanggang saan nila matotolerate ang mga ginagawang illegal na administrasyon na to at ang kanilang superior? Hanggang saan sila maninindigan sa mali? Hanggang saan sila gagawa niyan? At saka Franco, nais ko lang iabot sa iyo na isa sa mga minister natin ay pumunta sa Buhangin Police para humingi na tayo ng tulong kung matutulungan tayo ng police. We are asking for police protection from the Philippine National Police. Para kausapin, nakita natin dito kinakausap nga yung SWAT, at nais natin malaman why they are deploying this. Gaya ng sinabi ko, Franco, the mere presence of men in uniform in full battle gear nagpokos ito ng anxiety sa mga kababayan. And Hana, isa lang sa mga bagay na makikita natin, like the image, yung imahe ng Davao City. Kailan po natin ito gagawin, sir? Sir, you're taking our videos. You want to know why we are doing this, sir? Sir, hanggang kailan po natin gagawin ito, sir? Kinukuhanan, isa-isa po kami ng video ng taga-SWAT po. Si SWAT na nakatabo ng mukha, na naka-shades. Kinukuhanan kami ng video dito, isa-isa. Franco? Yes. Isa nga na makikita natin, kasi alam naman natin ang Davao City is fifth safest city, second safest city in the world. At ito yung mga bagay kung ating titignan sa malaking perspektiba na tila pinapakita ng kasalukuyang administrasyon kung ano yung kalagayan ng Davao City. Kung saan naglalagay sila ng mga SWAT. Anong pagpapakita nito? Or are they trying to provoke? Franco, kasama natin ngayon ang Barangay Kagawad dito sa Barangay Buhangin. Sasa po, Barangay Sasa. Barangay Kagawad ng Barangay Sasa, si Sir Mark Bangalaw po. Si Sir Mark Bangalaw. Sir, live po tayo ngayon sa SMNI. Sir, I'd like to know kung nagkaroon po ba ng coordination sa inyong barangay na mag-deploy po ng SWAT dito ang PNP? Sa pagkakaalam ko po, ma'am, wala pong dumaan sa amin sa barangay. And isa po sa officers ng KOJC tumawag po na nag-request lang sila ng representative from barangay na mag-witness lang po sa nangyayari dito ngayon. Sir, is this the first time na nag-deploy ng SWAT sa kahit anong lugar dito sa Davao City? Taga Davao ako, no? For so many years siguro parang unusual talaga na SWAT ang mag-checkpoint. Kasi every time may checkpoint, PNP talaga na ang nag-checkpoint dito sa Davao City. Especially dito sa Barangay Sasa. So very unusual ang SWAT. Yeah, correct. At yun yung tanong ng mga missionaries ng Kingdom of Jesus Christ. Bahagi na ba ng mandato ng SWAT ang mag-conduct ng checkpoint sa mga kalsada natin? Yun po, wala po talaga tayong idea kung ano
ang purpose nila. So siguro obserbahan na lang natin kung ano yung gagawin nila ngayon. Because sir, ang concern po ng mga, makikita mo naman nakatayo lang dyan yung ating mga missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ. Microphone lang po ang hawak po nila. We don't have any weapons na dala-dala. And we are asking, bakit kailangan pumesto dyan yung mga SWAT po? I-pray lang po talaga natin na walang dahas na mangyayari, ma'am, no? Kasi wala naman pong kalaban-laban yung KOJC na mga personnel. So, i-observe na lang natin kung anong gagawin nila tonight. Sir, thank you for witnessing in behalf of the barangay. And we are also hoping na we are peace-loving people, ang mga taga-KOJC. And we also want to tell all the people here in Davao City na wala naman kaming ginagawang masama. Yes. Maayos naman po kami nakikipag-usap. Maayos po kami nakikipag-pwesto dito. Wala po kaming ginugulo na kahit sinong tao. As a matter of fact, kami ang ginulo, kami ang sinaktan. And what is your message sa ginagawa ng PNP? Because what we are seeing right now is they really want to agitate us, and we are thinking that is this a way para makita ng Pilipino sa buong Pilipinas na may gulo dito and for this government to declare martial law here in Davao City? Ang message ko lang sa PNP na sana i-stop nila ito, no? Kasi talagang kasi nag-celebrate tayo ngayon ng Kadayawan sa Davao. So, siguro baka magkaano ito ng tension sa mga visitors natin sa Davao. So siguro kung wala itong or ano man ang purpose nila for the security dito din sa atin sa barangay, siguro i-stop nila ito. Franco, tama si Barangay Kagawad, in a few days magki-kick off na yung Kadayawan dito sa Davao City, and the marching order of Davao City Mayor Baste Duterte, Police Colonel Hansel Marantan, the acting chief of DCPO, tiyaking zero incident dito. So with that, sir, na zero incident, parang hindi na yata ma-achieve ni Colonel Marantan itong marching order sa kanya ng mayor. Ano yan, ma'am? The marching order na zero incident because they are causing an incident here in front of the KOJC compound. Yes, kasi based sa history, zero incident tayo every Kadayawan, di ba? So sana walang mangyari dito ngayon, at saka sana safe ang lahat ng Davaoenyo ngayon. Thank you very much, Kagawad. Yes, Franco? Hannah, we just want to Franco, ito clarify. makikita pa rin natin, patuloy pa rin yung ginagawa nila. Yes, Franco? We want to clarify first of all, yung paglalagay ng SWAT dyan, first is they don't have any objectives, no purpose. First of all, walang binigay na malinaw na dahilan kung bakit sila nandyan. At ngayon, ang isa sa pangalawa is nagsasagawa sila ng trabaho ng isang traffic enforcer. Bagay na hindi nila trabaho. Ang pangatlo dito is wala silang nameplate or anything for them to be recognized. Nakamaskara, fully covered sila. So this clearly says that these are like Gestapo operation, kumbaga yung nabanggit ng ilan sa ating mga nakarang mamamahayag din dito sa SMNI, ang ginagawa ngayon ng Philippine National Police. Malinaw ba ito na pinoprovoke nito ang mga taga Davao na magalit sa gobyerno? I don't know if that's their purpose, Franco, pero kung ako, SWAT, mararamdaman ko parang dinidemote ako from an elite force ng PNP as SWAT, ginagawa kang traffic enforcer dito sa kalsada ng Davao City. For me, it's so degrading for our members of this unit ng Philippine National Police na SWAT. And we wanna know, Franco, is this their way to say that si Pastor pa, kinoconsider na ba nila terorista and he's co-accused because ganito ang pakiramdam natin dito ngayon with what they're doing. The message they are signaling that these policemen, the Philippine National Police, SWAT, they are treating us like terrorists. Ganun na ba ang tingin nila sa atin, Franco? Correct, Miss Hannah. It's a clear intimidation kung ating titignan, di ba? Na wala silang objective, nagpunta sila dyan. And then at the same time, pinapakita, nakaraan lang, inilagay nila sa isang poster ang pangalan ni Pastor Apollo, na kung saan, yun yan, nakalagay yung bounty, at sa baba nun, nakikita natin ng ilang terorista. Kapansin-pansin lang na isa itong operasyon
ng ating government na tila nagtatago sa isang bota. Like they're trying to cover because everything should be clear. If you are government, first of all, everything should be clear to the public. Like every operation should be clear to the public. Even the team leader should also give a complete statement about why are they executing this kind of operation, especially in front of the KOJC compound once humiliated and harassed by the Philippine National Police. So, makita natin, Hana, especially kasi maraming bumubuhos na komento ngayon eh. Isa sa sinasabi nila, for a very long time, since the Marcos Sr. administration, ngayon na lang ulit nangyayari ang mga bagay na ito, na kung saan ginagawa pa daw sa isang butihing pastor. Hana? Ako, Franco, we're seeing a friend to the Philippine National Police. We have always been a friend to many. Correct. That Franco, no? Matagal naman alam ng mga taga-Dabawenyo. Yeah. Bait ang mga ng Kingdom of Jesus Christ kung sino si Pastor ako. That's right. As a matter of fact, Hana, Kilala si Pastor sa mga kabataan, sa mga nasalanta. Medyo nasisira po yung connection, guys. as a matter of fact, Hana, meron tayong mga programs din na binuo ni Pastor kung gaano siya kalapit sa ating security sector, especially sa kapulisan at kasundaluhan, na kung saan mismo ipinopromote natin ang kabutihang pinapakita nila sa bawat Filipino citizens. Ito yung mga bagay na pinopromote natin. That was back in the previous administration where we have a clear mandate for us to promote all the security sector, including the military, the armed force of the Philippines, and the Philippine National Police. At ngayon nga, isa sa mga bagay kung bakit tayo pinupuna, bakit wala tayong nalalabas na magandang komento patungo sa ating kapulisan, di ba? Dahil ito nga ang nangyayari sa atin. Even Brigadier General Torre used to be one to become we respect him highly because he was we used to respect him because of his honesty and integrity and of course from his profession. Kung saan tila sumasalungat na ito ngayon sa nangyayari ngayong administrasyon Marcos. Kung ikukumpara natin noong administrasyon ng Duterte. Hana? Yes, Franco. Can you hear me, Franco? Yes, clear. Franco, gaya na sinabi ko kanina, si Pastor kilala sa ginagawa ng humanitarian, number one, siya ang Filipino in uniform. Kapag napapalitaan ni Pastor na napapatay ang mga PNP, AFP, napapatay dahil ng NPA, isa si Pastor na nagpapaabot ng tulong. Tayo sa mga taga-SMNI, number one, ang nakaka-witness dahil tayo mismo ang pumupunta sa mga tahanan ng mga men in uniform na namamatay na pinapatay ng NPA. Hindi lang yan, number one, tumutulong si Pastor sa panahon ng kalamidad. Witness sa mga taga-Davao at lahat ng panig ng Pilipinas na hindi napupunta ng ibang mga foundation. Si Pastor ang nagpapadala sa atin dyan.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!